condo, kung ano ba yung pwede mong gawing activities dyan sa labas. Kasi baka naman sobrang ganda ng condo mo, pero sobrang layo mo naman sa mga kailangan mo. Like for example nga, yung mga groceries, gano'n. So parang medyo mag-a-adding sense siya. So sa atin, nakita na natin yung paligid natin, environment natin, kung ano makikita natin dito pagka lalakad tayo sa labas o kaya mag-stroll tayo dyan. So ngayon naman, tingnan natin yung loob ng condo. Yan. So hanggang 12th floor po, yung ino-offer natin, lahat sila may balcony. So kagandahan yan, hindi na po siya additional payment, kasama na po yan sa price natin. Lahat na sila is may balcony, may sariling guardhouse. So safe and secure pa rin tayo sa loob. Para po siyang maliit na community. Ganun. Tapos syempre, kompleto din tayo sa amenities dyan. Okay. As of now, ito po yung highest establishment natin ngayon sa Malolos. So pag nasa taas kayo, kita-kita nyo talaga yung totality ng city and yung nature view. So may clubhouse tayo, may gym din po dyan sa taas. So swimming pool, para may feel siya na parang resort, ganun, parang staycation, pwede siya. May swimming pool tayo dyan, may playground. And so yung playground natin, so magkakalapit lang. So pagkapasok pa lang natin, amenities na kagad yung makikita natin. So very welcoming yung ambience sa loob, very refreshing. And may pwede din tayong pag-stayan sa baba. And then yung rooftop natin, may amenities din tayo sa rooftop natin. So magandang mag-stay dyan sa rooftop kasi yung mga katabing projects natin dito is house and lot projects lang yan and matagal nang existing yan. So meaning hindi na yan tatayuan ng mga buildings pa na parang mas mataas or pantay natin. Ang maganda dyan, unlike yung mga condos natin na usual sa Manila, na kahit ang taas na ng condo mo, is meron ka pa rin dong katabing building na parang sing taas mo. Kumbaga parang yung view mo na gustong enjoyin, natatakpan siya, nakikita mo is building din. So sa atin, maganda dito, yung paligid niyan is house and lot project. So talagang kitang-kita mo yung elevation mo sa kanila. So ma-enjoy mo pa rin yung panoramic view dyan. Yan po. So dalawang views po pala yung offer natin dito. Meaning, ito yung makikita natin pagka nandun tayo sa balcony ng condo natin. So pag pinili po natin yung amenity view, so makikita natin dyan is yung mga swimming pool, yung mga playground, gano'n, tsaka yung clubhouse. So lahat po is kita dyan. So very relaxing din, very parang classy yung feel natin. Nakikita natin yung mga nasa may mga pool. And then, yung other side naman yan, so pag pumunta tayo sa balcony ng other side dyan, so dito po yung tinatawag nating three-line view or panoramic view kasi dito kita mo yung buong city dyan. Kasi isa ka sa pinakamataas na establishment dito. Tapos kita mo dyan yung nature view. And then yung mga surrounding mountains sa atin dito is makikita mo dyan kasi madami tayong nakasurround dito. Isa na din dyan si Mount Arayat. So kitang-kita mo talaga yung location dyan pag nasa taas. So this is yung floor layout namin. So dito pwede mamili sila clients natin kung anong units ba dyan ang gusto nila. So as you can see, 23 units per floor lang, meaning parang exclusive lang to talaga. Hindi sila yung parang condo na parang magiging crowded sila sa loob, gano'n. O kaya yung condo na makikil nila parang masyado silang madami doon. Yung parang nawawala kasi minsan yung feeling na parang relaxing, gano'n yung quiet. So dito, 23 units per floor lang, so konti lang siya. So may enjoy pa rin nila yung exclusivity ng condo at ng project. Tapos, yung elevators natin is dito po sila located sa middle. So pagkalabas mo dyan, since konti lang yung units natin, madali lang mapuntahan lahat. So konting lakad lang yan, kahit corner unit pa yung piliin nila, malapit lang din yan dito sa elevators. So meron tayong dalawang fire exits dito. So yung sa ano naman natin, ino-offer natin dito na one bedroom. So by the way, yung tower 1 po yung ino-offer natin as of now. So matulin lang din po siya ma-sold. Actually, ang sold natin dyan is 65% yung sold natin. So meron pa tayong mga remaining. So kasi matulin din sila ma-sold. So pagka turn over natin yung unit sa kanila, almost kompleto na sila. Kumbaga pag in-imagine nyo, papasok kayo sa condo, ang kailangan nyo na lang is yung mga appliances tsaka yung gamit nyo na kailangan doon. Like for example, yung mga kama, ganun, mga sofa, yun lang ang kailangan nyo. Pati yung mga TV o kaya mga rice cooker, mga ref, yun na lang. Kasi pag turn over po yan,
So may tiles na lahat sila. Meron sa kitchen area, ito po sila, meron na diyang mga cabinets, tsaka may mga sink, mga lababo. Even yung sa taas, may cabinets na din nakasama yan. So may showroom tayo, pwede din natin ma-check doon and mas na-appreciate usually nila kahit pag sa showroom mismo. Pero, so lahat yan is meron ng tiles. So may mga pintuan na din sila nakasama. Sa bedroom natin, may nakakabit din ng sliding window. So maganda yan kasi overlooking ka. So compared sa mga usual natin sa house and lot, so pagka sa house and lot, yung window natin open natin, makita natin usually mga backyard o kaya yung mga daan. Dito maganda kasi mataas siya. So parang yung view mo dyan, talagang pagkagising mo, kita mo na sa taas ka talaga or maganda yung view mo dyan. Tapos, dito naman po sa living area natin, ito sila, pag tinurn over. So may kasama dyan na sliding door, yung sliding door natin na glass. So kahit nakasarado siya, if nakabukas yung kurtina, kita mo pa rin yung labas. So maganda talaga yung view kasi up to 12 floor po siya. So imagine ang taas niya kasi yung mall pa nga lang natin mataas na, that is 4th floor. So imagine lang yung 12th floor, yung view natin doon talagang very relaxing. Maganda yung view natin doon. Eh maganda pa dyan kasi meron tayong promo pala. So yung binibigyan natin na promo kada buyer is pagka na-turn over sa kanila yung unit, meron silang pwedeng gamitin na 100,000 gift certificate galing sa All Home. So yung All Home, meron po siya dito sa Vista Mall din natin. So ang maganda doon, kung ano man yung ipapag-cash niya doon sa 100,000, pwede na siyang bumili ng TV, pwede na siyang bumili ng sofa, o kaya dining set. So parang fully furnished na din yung nakuha yung condo. Pagka na-turn over sa kanyang condo, mapipili pa niya yung mga gamit na lalagay niya, mga bagong gamit. Tapos ready na pagstayan. Kasi yung mga, ito kasama na yun, may ilaw na nakakabit dyan. So yung kumbaga yung design mo na lang yung kailangan dyan. So kompleto na siya. So ang maganda pa dyan sa mga condo, kasi cute lang siya. Madali siyang i-maintain kasi hindi siya laki ng space katulad ng sa bahay. So dito, ang dali lang niyang ma-maintain. Very low maintenance lang kung gagawin nilang investment. So sa pricing po, ayan. Pakita ko lang po yung pricing natin dito. So, ang maganda po dito is pagka nag-check tayo ng mga condo development, even outside Bulacan, makikita natin yung mga pricing nila is nasa 8 million na sila. Tapos usually yung 8 million na yun is studio unit. So sa atin, kahit na nag-increase tayo, 7.2, ang ino-offer natin is 1 bedroom na with balcony. So kumbaga, nasa loob ka na ng parang BGC community, tapos ang makukuha mo pang condo is hindi na maliit, malaki na kagad. So ito yung starting namin kasi 33.96 square meters na may 1 bedroom with balcony. So kaganda po nitong 1 bedroom na ganito is pag pumasok ka sa loob ng condo, parang yung mag-feel mo is para siyang parang small house, ganun. So hindi mo siya mag-feel na parang condo lang talaga na parang isang kwarto lang. Mag-feel mo siya na parang bahay siya talaga. Ayan. So yung price natin, nung nag-launch tayo is 6.3 lang. So actually, before naisip namin parang 6.3 is magiging challenge ito sa pagbebenta natin. Kasi usually ang binibigyan sa iba is lote and house and lot. Pero nung nilabas na namin, actually ang unang naubos is yung pinakamahal namin na unit, which is yung 2 bedrooms. So nilaunch namin siya as 8.4. So ngayon, dati parang worry namin, parang medyo parang may kaya yung presyo niya. Pero yun pala, ang hinahanap nila ngayon is yung mas mahal pa, yung mas malaking pricing. Ayan. So ngayon, offer natin is 1 bedroom for the tower, 7.2. Reservation, 30,000. Tapos, since pre-selling pa lang siya, and then ang turnover po pala natin dito is 4 years, so 2027. So, sakto lang siya dito sa binibigay natin na down payment period na 38 months. So, mahaba pa nila pwedeng bayaran dyan. Yun po yung ginagandahan pagka pre-selling yung condo. And ang maganda po dyan, since 2027 o after 4 years yung turnover natin, so nag-ooperate na din dyan yung mga railway system natin tsaka yung airport. So napakatulin lang yan. Hindi nila mapapansin na turnover na pala sa kanila yung unit or bayad na nila yung down payment. So sa monthly natin is 27,000 per month na tayo dito.
Pero kung magre-request naman sila client natin, pwede naman tayo mag-offer ng mga step-up payments. Kumbaga, kung gusto nila hindi kagad 27,000, let's say for example, 20,000 muna, 24,000. So, pwede naman natin magawa ng arrangement. So, kumbaga, per year tumataas yung ano nila. Tapos, yung bank financing natin ngayon is yung longest term natin na 20 years is up to 53,000. Pero, ayun, so since mahaba naman yung down payment niya, pwede nilang i-maximize yan, and zero interest yan. So, ito, pwede na lang yun maging 27,000 to 30,000 kapag nilatahan nila yung down payment nila. For example, kaya nilang maghulog ng 50,000, meron silang naipon na 100,000, gusto nang ihulog, pwede nilang ihulog yun. Tapos, liliit na lang yung natitirang balance nila. So, pwede siyang umabot ng 30,000 na lang to 27,000. Ayan. So, ang maganda naman po dito, since condo siya, sobrang sobrang in demand sa mga Airbnbs natin, tsaka yung mga staycation, lalo na sa ginagawang airport sa atin ngayon, pagka gusto nilang mag-stop over muna dito, like for example, gusto nila kahit 3 days lang, search sila ng magandang location or magandang condo na pwedeng pagstayan. So, lalabas dyan yung condo natin, yung Monte Carlo Tower. So, daily rates dito, pwede siyang 6,000 per day. So, for example, parentahan natin siya for 1 week o kaya 3 days, ang laki na kaagad ng makukuha natin doon. So, kung gusto naman natin is purely investment side siya, yung monthly rates natin, ito po yung buwan-buwan is nirerentahan na nila kasi maglalagay tayo ng mga schools dyan, ng mga hospitals, so ganun. So, hindi naman lahat ng papasok sa schools o kaya yung mga ma-hire ng mga doctor and nurses dyan is taga dito mismo. Iba dyan is mga taga ibang lugar din na dito nag-work kasi dito may opportunity. So, kung gusto nila magstay na malapit lang sa area ng pinagtatrabahoan nila, yan. So, pwede sila dito. And ang maganda naman po dyan, so, kunwari 30,000 mo siya in-offer yung condo per month. So, pwede naman kasi sa condo, 3 sila, 4 sila, tapos maghahati-hati na lang sila dito sa 30,000. So, hindi na siya ganun kalaki. And so, pwede naman kasi mag-accommodate yung condo natin ng mga 4 persons or 5 persons, ganun. So, depende naman din po yun sa gagawin nila dyan. So, maganda dyan, yun po, kung na-turn over na yung condo sa kanila, tapos hindi pa kagad nila, di naman nila titirhan kasi gusto nila for investment lang, pwede nang parentahan kagad yan. So, and then for example, ang naging amortization nila kay Bangko is nasa around 27 to 30,000 lang. Tapos pag pino-offer nila ng 30,000 o kaya 35,000, kumbaga parang ang pinagbabayad na niya dun sa condo niya is yung kinikita niya dun sa mga nagre-renta sa kanya. So, yun din yung maganda dito kasi parang nakakatulong din sa pagbabayad niya. O kaya kung mas mataas pa niya in-offer yung rental rate, nababayaran na niya yung condo niya dun sa galing sa renta, meron pa siyang nakukuha sobra. So, yun naman yung maganda dito. And habang lumilipas yung mga years natin, yun naman po maganda dito kasi mas matulin magtumaas yung presyo ng location kung saan may tatayong mga hospital, business park, hotel, kesa doon sa mga location ng mga property na wala pa masyadong ginagawa. So kaya maganda din mag-invest dito kasi mas matulin tumaas yung presyo or mag-appreciate yung value niya. So nag-start po tayo ng 6.3, ito po yung sinasabi ko kanina. And then before po kasi meron tayong 2 bedrooms na 8.4, kaso sila yung na-sold out na natin ngayon. So ngayon i-offer lang po natin is 1 bedroom na lang. So 1 bedroom natin is 7.2. So, ang maganda po dito is pwedeng-pwede siya yung para sa mga yung investors na tinatawag natin na nagko-condo flipping. So, yung condo flipping, bibili sila ng condo kapag mura pa, pag nakatayo na yan. So, bibili na yan ang 6.3. And then pag nag 7.2 na yan, or nag 8 million or 10 million, tsaka nila ibebenta. Kasi maganda siyang investment. Kasi kahit wala kang ginagawa sa kanya, tumataas yung value niya. Kahit hindi mo i-upgrade ng i-upgrade dyan, kusang tumataas yung value niya. Since maganda yung location niya, malapit ka dito sa may airport, malapit ka sa railway station, tapos yung paligid mo pa dyan is para kang nasa Manila, para kang nasa BGC, ang laki talaga ng itataas ng value ng property. So dito, ayan, matuloy lang siyang tumaas din talaga. So pakita ko naman po yung natin, inventory natin. So by the way, meron tayong isang constructed na unit, pero ito is located kasi siya sa Las Piñas.
Pero same na same siya, exact na itatayo natin dito sa Malolos. Pero ito is constructed na siya. Then yung top view natin dito sa Malolos, kasi yung iba, for example, hindi sila taga Bulacan or taga Malolos, iniisip nila parang akala nila yung lugar ng Malolos is sobrang ano pa niyan eh, parang sobrang probinsya pa niyan, ano bang meron dyan, baka wala ka nang makikita niyan. Pero hindi nila alam, almost mukha ng Manila yung lugar natin dito sa Bulacan and Malolos, kasi this is Malolos po yan, ito yung railway station natin na magpo-connect yan. So mula po yan sa Clark pa, papuntang Tutuban, and then magpo-connect yan papuntang Laguna, papunta sa South. So imagine yung location mo if malapit ka lang sa station. So pwede mag-lunch ka lang, punta ka na ng Manila, o kaya mag-shopping ka lang, punta ka na sa malayong lugar. Kasi wala namang ano dyan, traffic dyan, mga stops lang. So maganda na din yung location natin dito. So pakita ko din po yung inventory natin dito. So dalawang sides po kasi, di ba, yung tower natin. Ito yung first side pa lang po ito, yung amenity view, yung parang pagpunta mo ng balcony, matatanong mo yung mga swimming pool. So yung may mga letter, yun po yung available natin. So matulin lang po talaga sila makuha. So ito pong mga walang letters na yan, may mga may-ari na po yan, and na-sold na po natin yan. So maganda man kung may client kayo, habang meron pa tayong offer na unit dito sa amenity view, is i-offer na natin sa kanila kasi ang tulin lang talagang maubos nila. So actually yung buong 12th floor natin sold out na sila. So may mga ilan tayo dito. So dito meron tayong sa 8th floor, 8, 9, 10. So sa 8th floor, and 1, 2, 3, may 4 na units na lang. 7th floor, isang unit na lang. Ayan, kung may client kayo, pwede na nilang i-reserve yan. So sa kabilang side naman, dito naman po, madami pa tayong option dyan. So hindi pa tayo fully sold. So madami pa silang pwede pamilihan. So sa panoramic view, ito yung mas wide view na kahit saan ka tumanaw, makikita mo talaga lahat ng location dito. So ang highest na natin na ino-offer, pinakamataas, is 11th floor na kasi na-sold out na yung 12th floor. Kasi usually iba, gusto na yung pinakamataas talaga eh, para ma-enjoy nila yung view, para gusto nila kitang-kita nila. So dito, 11th floor, pinakamataas natin, pero available pa mula 2nd, 3rd, and hanggang dito po sa 11th floor natin. So yun po naman, so if may mga questions po ba kayo, pwede nyo i-ask na sa akin kasi ito na po yung dulo ng presentations. Pero if pagka meron naman kayong client, for example, hindi nyo pa siya masyadong kabisado, kami naman po yung nag-help mag-present doon. So sabihin nyo lang sa amin na may client ko yung pupunta, accommodate namin, tapos kami mag-present nito. So para masagot din lahat ng questions nila and para mas clear din po sa kanila yung project. So yun po, sige po, pagka may message kayo, meron po ba? I-chat nyo na lang din po sa akin sa Messenger. Mainly doon lang naman po kami nagko-contact, nag-send kami ng mga updated computation, gano'n. So doon naman namin siya i-update. So yung next naman po dito is question. Ay, hindi po. Wag naman sana kasi baka itanong ng client halimbawa lang naman, wag naman sana. O lumindol, alang natira. Gandang tanong yun, maganda tanong. Kaya tanong Saan mapupunta yung unit namin? Yung sa condo po kasi, okay, wag naman po sana mangyari. Baka lang tanong. Pagka na ano sila, nag-giba lahat, may makukuha silang part dito. Kasi pagka kumuha po kayo ng condo, shareholder na po kayo ng company, nung mismong Monte Carlo Towers. Kumbaga, pagkahati-hatian yan, tapos may makukuha po kayo dyan na part nyo. Kasi part na po kayo nitong buong Monte Carlo. Parang kunwari, yung project na yan, yung company na yan ng Monte Carlo, is ano na kayo dyan, bumili na kayo ng property nila, ng lupa nila. So, meron kayong makukuha doon. And then, ilang percent ng binayad mo? I-check ko lang po kasi nakalimutan ko yung pinaka-numbers pero may percentage din po yun, nababalikan ko kayo doon. Tapos halimbawa po, wala na ba sila o kung i-construct again, saan sila titira? Parang ganun. Yung accommodation. Yun po, yung ang mabibigay kasi po doon, yung according doon sa batas, sa law, is yung percentage nila dito. So, if meron silang papagstayan habang kino-construct to, is depende na din po yun sa rules natin as developer kung ibibigay natin. Pero yung pinaka-sure po doon is yung makukuha nilang percentage dito. Yun po.
Yun sila. Makukuha ng percentage tapos ano na po mangyayari na? Alam. Depende po, kung i-construct ulit yung building, doon ulit sila titira sa building, pero if hindi na siya i-construct is, yung pera talaga yung kukuha nila. Pero sobrang small instance lang po yun, kasi yung mga materials natin na ginagawa sa condo ngayon, is sila yung tinatawag natin na pagka lumindol sila yung sumasabay. Oo, Ayan. So sumasabay. hindi sila Earthproof. hindi sila earthquake proof kasi halos wala namang building na earthquake proof. Ang tawag po sa kanila is Ano po tawag? earthquake resistant. Resistance. So pagka lumindol, nagsisway sila. Nag-sway Kasi lang. ibig sabihin, hindi sila Hindi yung siya basta-basta hindi magiging- sila agad. Oo. Kasi yung mga earlier buildings nung ginagawa dati pa, ng mga lumang materyales pa, is hindi sila nagsisway. So tendency pag lumindol, Yun yung delikado yung mga ano sila, nagigiba sila. Pero yun Pero din. ngayon, given yung materials na ginamit natin from 80 years ago is matibay na kagad. So yung ginagawa natin ngayon is mas matibay pa sila from the improved projects natin. Kasi even if pumunta tayo sa Manila, mayroon tayong mga buildings and projects dyan. For example, Rojas Boulevard o kaya dyan, i-check nyo doon kung gaano nakatagal yung building na yon. 100 years old na yung mga building na yun and still standing. And that was from materials from before pa. Yung mga hindi pa high-tech and then kulang pa yung mga materials. So ngayon yung ginagamit natin sa mga buildings, kasi may bago na tayong dyan, parang book para sa mga engineers, yung mga building code of conduct natin na kailangan specific materials ang gagamitin natin para i-approve ka ng local government nyo para magtayo ng condo, is masunod to, is mas matitibay na po sila. Pero for Sure, that sure. question po, yun po, meron din silang percentage doon na makukuha. Pero medyo sobrang less, di naman sila kadalasan na ganun po. Ayun naman po. So baka may questions po na. Sir, yung mga nasa corner unit, 2 bedrooms yun. Yung corner units po natin, yung sa amenity view po, sila po yung natin, 2 bedrooms. Pero sa panoramic view po, 1 bedroom sila, pero mas malaki lang po. Ito po, pakita ko lang dun sa floor layout natin. Yung mga N, sir, no? N. Yun po yung 2 bedrooms. Kaso na-sold out na po kasi sila eh. Yung mabilis Pero mabili pagka mga- naman po, mga corner. minsan may nag-reopen, may L-type. instances. Sinasabi ko din Mas naman po malaki para din kasi mabenta square nyo meters sila. na. So ito po, yung N tsaka W, sila po yung 2 bedrooms kasi natin, ang corner. So meron pa kaming available na corner, kaso 1 bedroom po. Ito yung M tsaka yung A. Pero mas malaki sila compared sa normal natin na 1 bedroom. So ang kagandahan Kaya naman gusto po ng dyan, client yung mga kung hindi naman nila gusto yung sobrang laking space, ang gusto lang nila yung 2 kwarto, lahat po ng 1 bedroom natin is convertible sa 2 bedrooms. Lalagyan lang nila ng partition. So option nila kung gusto nila yung... Ang lang po kasi dyan, pag ginawa nilang 2 bedrooms yung 1 bedroom natin, ang nasa-sacrifice dyan, yung natin. Ganito po kasi sila eh. Ito kasi yung living area po. So pwede nilang lagyan to ng partition dyan, ng pintuan. So magiging 2 room na sila. Kaso parang liliit yung parang pwede nilang living area. So ang mangyayari po dyan, yung isang room nila may access sa balcony. Tapos yung isang room nila may window dito. So pwede naman po silang ganon. So option nila kung 1 bedroom or kung gusto nilang gawing 2 bedroom, lalagyan nila ng partition dito. Kasi yung iba, for example, gusto nilang parentahan talaga. Gusto nila 2 kwarto talaga, lalagyan nila parang 2 double deck, ganon. Para mas madami Pinaparenta sa accommodate. house, So depende naman po yun. And malaki naman po yung space nila. Actually po, nung nag-stay po kasi ako sa condo nung college ako, yung tinirahan namin doon is nasa around 28 lang. Studio type lang, hindi pa 1 bedroom, tapos 3 kami doon. So dito, pag kinonvert nila sa ganon, malaki na talaga yung space niya. Parang small house din po siya. So, yun po, yung corner natin, sa panoramic view, 1 bedroom din po siya. Ito, 2 po sila. Ito po, 2 corner. So, okay din po sila pagka parang pinupush natin sa client natin, kumbaga sa house and lot, para po silang end unit, parang end unit po siya. Kumbaga ang katabi lang nila or kapitbahay nila yung sa left side lang. Yung sa kabila, wala na, parang solo nilang gano'n. Gano'n din po sa yung mga unit natin dito sa amenity view, na ang katabi nila is yung fire exit. Kumbaga parang din sila, end unit. Kasi meron kami ibang client specifically, gusto nila corner din talaga eh. Oo, yun talaga. Yung ganun. Usually gusto. Maganda dyan, malapit sila sa fire exit din. Tapos, so corner view din sila. Yun po, so baka may